Tingnan mo ito, ibinaba ko ang bintana ng aking sasakyan at itinuro ang labas. Ang ingay ng EDSA at ang init na sumisingaw mula sa aspalto ay agad na sumampal sa mukha ko. 10:00 na ng umaga ngayon. Martes. Araw ng trabaho, madiin kong sabi. Kung nasa Tokyo tayo ngayon, ito ang oras na halos mabaliw ang mga tao sa pagtatrabaho. Ito ang oras na tumatakbo sila sa mga escalator, hinahabol ang bawat segundo na parang ginto. Pero dito, bumuntong hininga ako ng malalim, puno ng pagkadismaya. Ang tanawin sa labas ng tinted na salamin ng aking sasakyan ay isang insulto sa aking prinsipyo. Sa gilid ng kalsada, may isang sari-sari store na may karugtong na maliit na karenderya. Puno ito ng tao. Mga lalaking nakasando, nakashorts, at sinelas lang. Nakaupo sila sa mahahabang bangkong kahoy, nagtatawanan, humihitit ng sigarilyo, at umiinom ng kape o soft drinks sa plastic na may straw. Ang iba ay nagbabasa ng tabloid, ang iba ay nakikipagkwentuhan lang habang nakataas ang isang paa sa bangko. Hindi ba sila papasok sa trabaho, bulong ko sa sarili ko, umiiling. Wala ba silang ambisyon? Ganito na lang ba nila sasayangin ang buhay nila, nakatambay, nagpapalipas ng oras sa kanto? Ako si Kenji. Isang CEO mula sa Japan. Pumunta ako sa bansang ito para magtayo ng isang bagong garment factory. Ang pilosopiya ko sa buhay ay simple lang, time is money. Ang 1 minutong nasayang ay katumbas ng $100 na tinapon sa basurahan. Pero ang bansang ito, ang Pilipinas, ay kabaligtaran ang lahat ng pinaniniwalaan ko. Ang driver ko ay nakikinig sa radyo. Isang love song na mabagal at madamdamin ang tumutugtog, habang ang traffic sa harap namin ay halos hindi gumagalaw. Pakibilisan naman, sigaw ko, hindi ko na mapigilan ang inis. Late na ako sa meeting. Tumingin sa rearview mirror ang driver ko, si Mang Ben, at mumiti ng alanganin. Pasensya na po, Sir Kenji. Heavy traffic po talaga. May banggaan yata sa unahan. Chill lang po tayo, makakarating din tayo. Chill lang. Kinasusuklaman ko ang pariralang iyan. 1 linggo pa lang ako dito, pero parang 1,000 beses ko na itong narinig. Nawalan ng kuryente. Chill lang, babalik din yan. Mabagal ang internet. Chill lang, sir. Ngayon, late na sa meeting. Chill lang pa rin. Tiningnan ko ang aking Rolex. Kumikinang ito, simbolo ng presisyon at tagumpay. Pero dito, parang walang silbi ang relo. Ang mga tao rito ay hindi tumitingin sa orasan para mabuhay. Parang sumasabay lang sila sa agos ng araw at init ng panahon. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang intersection. Rinig ko ang tawanan mula sa karenderya. Pare, napanood mo ba yung laban ng Ginebra kagabi? Per. Grab yung buzzer beater. Halakhakan. Kwentuhan. Masaya sila. Masaya sila kahit wala silang ginagawa. Para sa akin, isa itong krimen. Inilabas ko ang aking notebook at madiin na nagsulat, Project Philippines Report. Pangunahing hamon, ang katamaran, laziness, at kawalan ng respeto sa oras, Filipino time. Kung hindi natin mababago ang kulturang ito, babagsak ang kumpanya. Umandar na muli ang sasakyan. Huli kong sinulyapan ang mga tambay sa tindahan. Magsaya kayo hanggat kaya nyo, isip-isip ko. Kapag nagtrabaho na kayo sa pabrika ko, buburahin ko ang mga ngiting yan. Tuturuan ko kayo kung ano ang tunay na kahulugan ng trabaho. Hindi ko alam noon na ang maruruming bangkong kahoy na yon sa tabi ng kalsada ang magsisilbing hospital bed na sasagip sa aking buhay. Sa loob ng aking opisina sa Makati, ang aircon ay nakasagad sa pinakamalamig na setting. Pero ang tensyon sa loob ng kwarto ay mas mainit pa sa tanghaling tapat. Sa harap ko ay nakatayo si Jonjun. Siya ang isa sa mga supervisor sa aking pabrika. Nakayuko siya, ang kanyang polo uniform ay basa ng pawis at may bahid ng grasa ang kanyang mga kamay. 15 minutes. Hinampas ko ang mesa. Ang tunog ay umalingaw sa buong opisina. Late ka ng 15 minutes. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Ang 9:00 ay 9:00. Hindi 9 oras 1 minuto, lalong hindi 9 oras 15 minuto. Nanginginig ang boses ni Jonjun nang sumagot. Sorry po, sir. May nakita po kasi akong naaksidenteng tricycle sa kanto.
Tinulungan ko po munang ibuhat yung pasahero papuntang klinik. Stop! Pinutol ko agad ang sasabihin niya. Excuses. Puro na lang kayo dahilan. Palusot. Ano ka ba? Doctor. Police? Factory worker ka. Ang trabaho mo ay nasa production line, hindi sa kalsada. Namuo ang luha sa mga mata ni Junjun. Pero sir, duguan po yung matanda. Kung hindi ko po tutulungan, edi tumulong ka. Ibigay mo ang buong buhay mo sa pagtulong. Itinuro ko ang pinto, nanginginig ang daliri ko sa galit. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik sa pabrikang ito. You are fired. Tumahimik ang buong opisina. Ang ibang staff ay hindi makatingin sa akin, nakayuko sa kanilang mga keyboard. Tumingin sa akin si Junjun na parang hindi makapaniwala. 5 taon na siya sa kumpanyang ito bago ako dumating. Pero sa akin, walang halaga ang tagal sa serbisyo. Disiplina ang hari. Hindi na sumagot si Junjun. Dahan-dahan siyang tumango, kinuha ang kanyang bag at lumabas ng pinto. Ang pagbagsak ng kanyang balikat ay puno ng bigat. Sumandal ako sa aking leather chair at huminga ng malalim. Napakahina, bulong ko. Isusugal ang trabaho para sa isang estranghero sa daan. Katangahan. Masyado silang emosyonal. Kaya hindi umuunlad ang bansang ito. Tiningnan ko ang production chart sa computer ko. Pula. Tingnan mo, gigil kong bulong. Dahil late siya, tumigil ang line 4 ng 15 minutes. Nalugi tayo ng $2,000. Lumingon ako sa bintana. Mula sa taas, kitang-kita ko ang mainit at maalikabok na kalsada. Nakita ko si Junjun na naglalakad palayo. Huminto siya sa tapat ng isang Jolly Jeep food stall sa gilid ng kalsada. May mga tumawag sa kanya. Umupo siya. Mumiwi ako. Tinanggal na nga sa trabaho, nakuha pang tumambay at makipagkwentuhan. Talagang wala ng pag-asa. Bumalik ako sa trabaho. Wala akong oras mananghalian. Puno ang schedule ko hanggang 6:00 ng gabi. Ako ay isang makina. Walang emosyon. Walang pagod. Pero nakalimutan ko. Kahit ang pinakamatibay na makina, bumibigay kapag naubusan ng langis. 1:00 ng hapon. Ang sikat ng araw ay parang laser na tumatagos sa salamin. Sa labas, ang heat index ay umaabot na sa 42 degree. Tambak ang dokumento sa mesa ko. Isang basong tubig lang ang nainom ko mula kaninang umaga. Ang tiyan ko ay kumakalam, nagmamakaawa ng laman. Pero ang utak ko ay matigas. Mamaya na, utos ko sa sarili ko. Tapusin mo muna ang report na ito. Kapag kumain ka, aantukin ka. Sayang ang oras. Nilagop ko ang isang tasang matapang na kape. Walang asukal, walang cream. Biglang umikot ang paningin ko. Nanlabo ang mata ko sandali. Puyat din ako kagabi dahil sa report sa Japan Yi. Click. Clack. Click. Bukod sa tunog ng keyboard, tahimik ang opisina. Nakakabingi ang katahimikan. Biglang may narinig akong tunog mula sa bintana na bahagyang nakabukas. Clang. Clang. Tunog ng kutsara na humahalo sa baso. At tawanan. Malakas na halakhakan. Nainis ako. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Sa Jolly Jeep sa baba mas dumami ang tao. Nagsalo-salo sila sa pagkain. May pansit canton, may tinapay, may soft drinks. Isang lalaki ang nagpatawa at lahat sila ay humagalpak. Ang mga mukha nila, kahit pawisan at mukhang pagod sa init, ay nagniningning sa tuwa. Nakaramdam ba ako ng inggit? Hindi. Impossible. Ako ang CEO. Ang sweldo ko sa isang buwan ay hindi nila kikitain sa loob ng 10 taon. Ako ang matagumpay. Sila ang wala. Pero, bakit parang sila ang puno ng buhay at ako ang parang nauubos? Sa gitna ng tawanan, nakita ko si Junjun. Akala ko magmumukmok siya. Pero hindi. May isang lalaking nakaakbay sa kanya. May nag-abot sa kanya ng turon. Kinakausap siya, pinapatawa. Unti-unting gumiti si Junjun. Mga walang kwenta, bulong ko.
Pinagdiriwang pa ang pagkatanggal sa trabaho. Talagang iba ang utak ng mga ito. Hinila ko ang kurtina. Hinaraan ko ang view ng kanilang kasiyahan. Bumalik ako sa upuan. Biglang. Niluye. May sumipa sa dibdib ko. Nanikip. Hindi ako makahinga. Napahawak ako sa dibdib ko. Acid. Acid reflux lang to, pilit kong kumbinsi sa sarili. Nasobrahan sa kape. May meeting ako sa isang malaking client sa Liz. Kailangan ko nang umalis. Kinuha ko ang briefcase ko at tumayo. Umikot ang mundo. Parang nasa loob ako ng washing machine. Ayos lang ako, pagsisinungaling ko sa sarili habang lumalabas ng pinto. Ito na ang huling patak ng aking kayabangan. Pagbukas ko ng pinto ng building, sinalubong ako ng init ng Maynila na parang sampal ng isang higante. Mainit. Maalinsangan. Ang hangin ay amoy usok ng jeep at aspalto. Wala ang driver ko sa waiting area. Damn it, mura ko. Kung tatawagan ko pa, matatagalan. Lalakarin ko na lang papunta sa kanto para pumara ng taxi. Humakbang ako sa kalsada. 1. 2. Ang bigat ng binti ko. Ang sikat ng araw ay sobrang liwanag, halos wala na akong makita kundi puti. Pagdaan ko sa tapat ng karenderya, naamoy ko ang pagkain. Amoy ng pritong ulam, bawang, suka. Karaniwan, mandidiri ako. Pero ngayon, lalo akong nahilo. Uway. Yung hapon narinig kong sabi ng isang boses, malayo at garalgal. Parang matutumba. Wala akong pakialam sa inyo, sigaw ng isip ko. Huwag niyo akong pakialaman. Pero hindi na kinaya ng katawan ko. Ang sakit sa dibdib ko ay naging pako na bumaon ng malalim. Napaluhod ako. Ang tuhod ko ay bumagsak sa mainit na semento. Ang Rolex ko ay tumama sa kalsada. Crack. Baka nabasag. Pero wala na akong pakialam. Nagdilim ang paligid. Bumagsak ako ng tuluyan. Ang pisngi ko ay dumikit sa maruming semento. Ang huling naisip ko ay takot. Tapos na. Mamamatay ako dito. O kaya. Nanakawan ako. Yung wallet ko. Yung relo ko. Pagkakaguluhan nila ako at kukunin ang lahat. Narinig ko ang mga yabag. Mabilis. Marami. Tunog ng tsinelas na humahampas sa lupa. Plak. 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 Hay. Tulong. May nahimatay. Tubig. Kumuha kayo ng tubig. Payong. Payungan niyo dali. Tumawag kayo ng tricycle. Ang ingay. Pinalibutan nila ako. Sinubukan kong dumilat pero hindi ko kaya. Hinihintay ko na lang na may dumukot sa bulsa ko. Pero, naramdaman ko ang magaspang na kamay na bumuhat sa ulo ko ng dahan-dahan. May nagpunas ng pawis ko. Sir. Sir, kapit lang po. Ang boses na yon. Pamilyar. At tuluyan na akong nilamon ng dilim. Nagising ako na may malamig na bagay sa noo ko. Amoy. Amoy Vicks Vaporub at white flour. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Malabo pa rin ang paningin ko pero naaaninag ko ang mga mukha sa paligid ko. Mga mukhang puno ng pag-aalala. Gising na siya. Gising na. Sir, okay lang po ba kayo? Tinanong ako ng isang lalaking kulang-kulang ang ngipin, may tuwalya sa leg. Karaniwan, iiwasan ko ang ganitong tao. Pero ang mga mata niya, puno ng sinseridad. Lumingon ako sa paligid. Wala ako sa ospital. Nasa loob ako ng karenderya. Pinagtabi-tabi nila ang 3 bangko para mahigaan ko. Ang electric fan ay nakatutok sa akin. Tabi kayo, tabi kayo. Bigyan niyo ng hangin, sigaw ng isang matandang babae, ang may-ari yata ng tindahan. May hawak siyang karton at walang humpay akong pinapaypayan. May isang lalaking minamasahe ang binti ko. May nagluwag ng necktie ko at nagtanggal ng sapatos ko. Kinapa ko ang bulsa ko. Ang wallet ko. Nandoon pa. Ang Rolex ko. Nasa pulso ko pa rin. Walang nawala. Walang kumuha.
Ang tanging kinuha nila ay ang bigat ng pagkakataon para iligtas ako. Inom po muna kayo, sabi ng tindera. May inabot siyang baso na may straw. Royal yan. Pampabalik ng lakas. May yelo. Ininom ko. Matamis. Malamig. Ang orange soda na ito ay parang elixirs ng buhay na dumaloy sa lalamunan ko. Pinatayo nila ako ng dahan-dahan. Dahan-dahan lang, sir. Nakita ko ang isang lalaki na nagpupunas ng mukha ko gamit ang basang panyo. Tinitigan ko siya. Si Junjun. Ang empleyadong tinanggal ko kaninang umaga dahil sa pagtulong sa iba. Ngayon, ako naman ang tinutulungan niya. Junjun, garalgal kong tawag. Ngumiti siya pero may halong lungkot at awa. Huwag na po kayong magsalita, sir. Papunta na po tayo sa ospital. May tricycle na po sa labas. Tumulo ang luha ko. Hindi ko mapigilan. Kaninang umaga, tinapon ko siya na parang basura. Ngayon, siya ang sumalo sa akin noong ako ang naging basura sa kalsada. Binuhat nila ako. Ang amoy nila. Pawis, araw, jasmine na bigas, at white flower. Dati, mabaho ito para sa akin. Ngayon, ito ang amoy ng pagkatao. Amoy ng buhay. Sa kwarto ng ospital, amoy alkohol at panlinis ng sahig. Nakadilat ako, nakatitig sa puting kisam. May swero na nakakabit sa kamay ko. Sir! Gising na po pala kayo. Lumingon ako. Si Junjun. Nakaupo sa silya sa tabi ng kama ko. May hawak siyang maliit na kutsilyo at nagbabalat ng dalandan. Maingat ang bawat hiwa niya. Nasaan ako? Mahina kong tanong. Nasa ospital po kayo, sir. Sabi ng doktor, headstroke at exhaustion daw. Sobrang pagod at init. Kailangan niyo daw magpahinga. Tinitigan ko siya. Junjun. Bakit nandito ka? Huminga ako ng malalim, masakit pa rin ang dibdib ko sa hiya. Sisisante kita kanina, di ba? Dapat galit ka sa akin. Inilagay ni Junjun ang hiwa ng dalandan sa platito. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Walang galit kundi respeto. Opo, sir. Wala na po akong trabaho. Pero inabot niya sa akin ang tubig. Ang trabaho, trabaho lang yan. Ang tao, tao. Kayo po ay dayuhan dito, mag-isa lang kayo. Noong bumagsak kayo, hindi ko pwedeng talikuran yan. Hindi po ganoon ang Pinoy. Nanikip ang lalamunan ko. Sa Japan, kapag nagkasakit ako, padadalhan ako ng get well soon email ng EC. Professional. Cold. Walang personalan. Walang magbabalat ng dalandan sa tabi ko. Siya nga pala, sir. Yung mga tambay sa karenderya na bumuhat sa inyo. Itinuro ni Junjun ang pinto. Tumingin ako sa maliit na salamin ng pinto. May 3 mukha na sumisilip. Yung mga lalaking nakasando. Yung isa may tuwalya pa sa ulo. Yung isa driver ng tricycle. Hindi pa sila umuwi, gulat kong tanong. Hindi po. Nag-ambagan po sila, sir. Kulang kasi yung dala kong pera pang deposit sa emergency room, kaya naglabas sila ng tig-100 para ma-admit kayo agad. Ano? Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Sila. Ang mga tinawag kong tamad. Ang mga taong isang kahig, isang tuka. Sila ang naglabas ng pera para sa akin. Para sa isang mayamang na humamak sa kanila. Papasukin mo sila, utos ko. Pumasok ang 3 lalaki. Nahihiya pa sila, tinanggal ang tsinelas sa pinto bago pumasok kahit hindi naman kailangan. Okay na ba kayo, bossing? Tanong ng tricycle driver. Malakas ang boses pero puno ng malasakit. Tumango ako. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng salitang hiya. Mali ako. Maling-mali ako sa kanila. Salamat, sinubukan kong magtagalog. Maraming salamat. Nagtawanan sila ng mahina. Wala yon, boss. Chill lang. Hayan na naman. Chill lang. Pero ngayon, hindi na ito nakakairita. Ito na ang pinakamagandang salita sa mundo. Ibig sabihin, huwag kang mag-alala, sagot ka namin. Hindi ka nag-iisa.
Nang makaalis na sila, naiwan kami ni Junjun. Kinain ko ang dalandan. Matamis. Junjun, sabi ko habang inunguya ang prutas. Yung tinulungan mong naaksidente kanina. Kamag-anak mo ba? Umiling siya. Hindi po. Hindi ko kilala. Kaibigan. Hindi rin po. Estranghero lang po sa daan. Bumuntong hininga ako. Para sa hindi mo kilala. Tinaya mo ang trabaho mo. Napakatanga mo. Ibinaba ni Junjun ang kutsilyo. Ang mukha niya ay seryoso. Sir. Sa Japan po siguro iba. Pero dito sa Pilipinas, mas mahalaga ang buhay kaysa sa sweldo. Tinitigan niya ako. Yung mama po kanina, bali ang buto. Kung iwan ko siya para lang pumasok sa oras at purihin niyo ako. Makakatulog ba ako sa gabi? Ang konsensya ko, sir, hindi mabibili ng overtime pay. Natigilan ako. Konsensya. Sa 20 taon ko sa negosyo, puro profit margin at efficiency lang ang nasa utak ko. Nakalimutan ko na ang salitang konsensya. At isa pa sir, mahinang dagdag niya. Ang trabaho, nahahanap ulit. Ang buhay kapag nawala, wala na. Tinamaan ako sa puso. Sapul na sapul. Kaninang umaga, sinabihan ko siya na ibigay mo ang buhay mo sa pagtulong. Ngayon, noong ako ang nangailangan, sino ang tumulong? Hindi ang pera ko. Hindi ang posisyon ko. Ang tumulong sa akin ay ang puso ng mga taong hinusgahan ko. Tinatakpan ko ang mukha ko ng palad. Umiyak ako. Isang umiiyak sa harap ng kanyang dating empleyado. Sorry, Junjun, garalgal kong sabi. Mali ako. Hindi ka fired. Bumalik ka bukas. Ipo-promote kita. Ngumiti si Junjun. Hindi kailangan ng promotion, sir. Basta gumaling kayo, okay na. Pero, may hiling sana ako. Ano yon? Kapag magaling na kayo, isasama ko kayo sa isang lugar. Saan? Kumindat siya. Sa lugar na kinasusuklaman nyo. Sa karenderya. 2 araw matapos akong lumabas ng ospital, bumalik ako sa Jolly Jeep sa gilid ng kalsada. Nakasuot ako ng polo barong pero hindi ako nakaupo sa loob ng aircon. Nakaupo ako sa bangkong kahoy katabi ni Junjun. Ito sir, subukan nyo. Kapeng barako. Inabot sa akin ni Junjun ang mainit na kape. Humigop ako. Matapang. Mapait pero may tamis sa dulo. Gumising ito sa diwa ko ng higit pa sa Starbucks. Sir, tignan niyo yung lalaki doon, turo ni Junjun sa isang sulok. Isang lalaking may hawak na notebook at cellphone, kausap ang ilang tao. Ano yan? Juting. Ending, tanong ko. Tumawa si Junjun. Hindi po. Recruiter yan. Yung mga kausap niya naghahanap ng trabaho. Dito sila nagbabalitaan kung saang construction site may hiring o saang agency may opening. Ito ang opisina nila. Namangha ako. So, hindi sila tamad na nakatambay lang. Hindi po. Dito sa Pilipinas, networking ang tawag dyan kahit walang business card. Face-to-face ang tiwala dito. Ang tindahan ito ang news center namin. Tinuro niya ang kabilang mesa. May mga nag-aabot ng barya. Doon naman po. May namatay na kapitbahay. Nag-aambagan sila para sa abuloy. Wala kaming insurance, sir. Ang insurance namin ay ang isa't isa. Bayanihan. Para akong binuksan ng liwanag. Akala ko katamaran ang nakikita ko. Iyon pala, koneksyon. Ito ang paraan nila para mabuhay at tulungan ang isa't isa sa hirap ng buhay. Sa Japan, nagpapalitan kami ng business cards. Dito, nagpapalitan sila ng kwento at pagkain. Pareho lang ang layunin pero mas may puso ang paraan nila. Ang tanga ko, Junjun, bulong ko habang nakahawak sa tasa ng kape. Akala ko wala kayong ginagawa. Iyon pala, binubuo nyo ang komunidad nyo. Kumuha si Junjun ng pandesal at isinawsaw sa kape. Sir, ang trabaho, hindi kayang gawin mag-isa. Kailangan mo ng kasama. Kain po kayo. Kinagat ko ang pandesal na may kape.
Sa sandaling yon, dumaan ang tricycle driver na tumulong sa akin. Oy, Sir Kenji. Ayos na tayo bati niya sabay busina. Umiti ako at kumaway. Ayos na, per. Sa sandaling yon, hindi na ako si Kenji. Ako ay naging bahagi na ng pamilya ng kalsadang ito. Kinabukasan, pumasok ako sa pabrika. Tahimik ang lahat. Takot sila. Akala nila magwawala ako dahil na ospital ako. Umakyat ako sa platform sa gitna ng production floor. Hawak ko ang mikropono. Magandang umaga sa lahat, panimula ko. Simula ngayon. May bagong company policy. Nagkatinginan ang mga empleyado, kinakabahan. Si Junjun na nasa gilid ay nakangiti. Tuwing 3:00 ng hapon. Magkakaroon tayo ng merienda break. 15 minutes. Sagot ng kumpanya ang kape at tinapay. Ha? Narinig ko ang bulungan. Totoo ba to? Totoo, sagot ko. Pero may isang rule. Sa loob ng 15 minutes na yon, bawal pag-usapan ang trabaho. Kailangan niyong magkamustahan. Magtawanan. Utos yan. Yehey! Ang sigawan at palakpakan ay parang yumayanig sa bubong ng pabrika. Simula noon, nagbago ang hangin sa kumpanya. Ang dating lugar na puno lang ng tunog ng makina, ngayon ay may tunog na ng buhay. Tuwing 3:00, bumababa ako at nakikisalo sa kanila. Kumakain ako ng pansit, umiinom ng sagot gulaman. At ang resulta? Akala ko babagsak ang produksyon. Mali ako. Tumaas ang productivity ng 20%. Nabawasan ang rejects. Mas ganadong pumasok ang mga tao. Hindi na sila nagtatrabaho para lang sa sweldo, nagtatrabaho sila para sa kumpanyang itinuturing na nilang pamilya. Nilapitan ako ni Junjun habang umiinom ako ng kape. Sir, gumwapo yata kayo ngayon. Dati mukha kayong dragon. Tumawa ako ng malakas. Salamat, Junjun. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano maging tao. Nang gabing yon, mag-isa ako sa opisina. Binuksan ko ang aking laptop. Nakita ko ang dati kong report. Project Philippines Report, pangunahing hamon, ang katamaran, laziness. Tinitigan ko ito. Pinindot ko ang backspace. Binura ko ang lahat. Nagsulat ako ng bago. Project Philippines Report, pangunahing lakas, malasakit, empathy, at bayanihan, community spirit. Nag-record ako ng voiceover para sa video report ko sa Japan. Konnichiwa. Ako si Kenji. Noong dumating ako dito, akala ko ang bilis, speed, lang ang mahalaga. Akala ko ang mga taong nakaupo sa karenderya ay nagsasayang ng oras. Pero mali ako. Hindi sila nagsasayang ng oras. Nagbibigay sila ng oras. Oras para makinig. Oras para damayan ang isa't isa. Oras para buhatin ang isang dayuhang natumba sa kalsada. Sa Japan, mabilis tayong lumakad pero madalas naglalakad tayong mag-isa at malungkot. Dito sa Pilipinas, mabagal ang takbo ng buhay, minsan traffic, minsan mainit. Pero hindi ka nila hahayaang maglakad mag-isa. Natutunan ko na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko. Nasusukat ito sa dami ng kamay na handang sumalo sa iyo kapag nadapa ka. Sinasabi ng mundo na mahirap na bansa ang Pilipinas. Hindi totoo yan. Pagdating sa yaman ng puso, sila ang pinakamayaman sa mundo. Salamat, Pilipinas. Salamat sa pagtuturo sa akin na maging tao muli. Sa huling shot ng video, makikita ako, si Junjun, at ang mga bossing sa karenderya. Itinaas namin ang aming mga baso ng kape at soft drinks. Tagay, sigaw namin. At sa wakas, ang ngiti sa aking labi ay totoo na.